Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating Triangle Farmhouse. Alright. Tinanggal ko yung ating automatic na gate. Alam nila na may pasalubong tayo. Jigger, Dexter, anong balita kagabi? Ito lang yung aking maibabahagi sa inyo mga ka-farmers. Huwag niyong kakainin ha. Base sa aking experience, karanasan, hindi po sapat ang 8 hours sa pagtatrabaho para tayo ay yumaman, makaahon-ahon sa hirap. Pwera na lang kung ikaw ay mayaman na pamilya, na angkan. Pero kung tulad ko na dati ay mas mahirap pa sa daga, talagang nasa gitna ng bukid, asin, palagi ang ulam, hindi po sapat ang 8 hours na pagtatrabaho para tayo makaahon, makaangat sa buhay. Kung nakikita nyo ngayon mga ka-farmers, mayroon tayong motor, mayroon tayong sasakyan, yun po ay aking pinaghirapan. Sinasabi ko ho, hindi po sapat ang 8 hours. Halos nagtatrabaho ako ng 12 hours to 16 hours bago ko nakamit yan bilang isang flower maker. Nagsa-sideline po ako. Kahit 24 hours na trabaho ginagawa ko. Minsan isang araw, dalawang araw, tag isang oras lang, 2 oras yung tulog. Totoo po yan mga farmers. Sa mga flower maker dyan, alam nila yon. Lalo na pag mga kasal. Yung kasal ng mga hari. Ayun. Kala niya mga farmers ha. Wow! What happened? Bakit nakalabas itong 3 heritage chicken? Siguro nasira yung ating net. Pinabahagi ko lang sa inyong mga ka-farmers yung ating mga karanasan. Kaya sa ating mga kapwa Pilipino dyan, nandito sa Pilipinas, akala nyo ba'y sapat na ang 8 hours? Sapat na yon, pangkain. Siyempre alam nyo naman, pag nandito tayo sa Pilipinas, pag kumain ho tayo, 3 beses. Pero once ikaw ay nagtrabaho na nasa city ka na, lalo na pag ikaw nasa abroad, 2 beses ka na lang kakain mga ka-farmers at snack na lang yan. Pero dito sa Pilipinas, hindi po pwede. 3 beses talaga kakain. Iwan ko ba kung bakit nagkaganyan. Silipin ko muna yung ating mga alaga. Bakit nakalabas yung ating mga heritage chicken? Yung ating black astrolog, RIR nasa labas. Ano ang nangyari sa kanilang kulungan? Ang ating pagpapakain ng ating mga alaga, mabilisan. Dahil tulad ng aking nabanggit kahapon, marami tayong order sa araw na ito. Ito yung aking dala. Ito yung mga syempre galing sa Agribit para yumaman yung Agribit. Hindi. Nagbibigay din tayo ng commercial feeds mga ka-farmers. Pasok. Saan kaya yun lumabas? Yung mga yan kasi nakikita ko mga ka-farmers, lumilipad. Mataas kaya itong lumipad mga ka-farmers? Kala itong mga black. Ay, nako po. At yung ating mga Peking duck, gutom na rin.
Yung ating mga sisiw mga ka-farmers, palaging nandito. Katatapos ko lang magpakain ng ating mga alaga. Ngayon naman tubig yung ating ilalagay. So ayun mga ka-farmers, kung kayo ay may trabaho na 8 hours, 9 hours or 10 hours, mas kinakailangan pa rin na mag-sideline kung ano-ano na pwede. Negosyo na kahit online lang, para pagdating ng panahon, pag-resign mo sa iyong trabaho, meron kang aasahan. At habang tumatagal, dumadami ang iyong customer. Ganun lang kasimple mga ka-farmers. Wag po tayong umasa sa ating trabaho. Mga nagtatrabaho nga sa gobyerno, nag-opisina, magandang trabaho, mas pinipili pa rin magnegosyo. Obserbahan nyo mga ka-farmers. Kaya bawal ang patulog-tulog sa panahon ngayon. May iwan ho tayo. Mga saging na ihinog na lang oh. Ano yung iba? Nandun yung ating mga bingala mga ka-farmers. Nakalaya sila. Malaya na sila nakakapaghanap ng mga organic na pagkain dito sa paligid ng ating triangle house mga ka-farmers. Dahil mayroon ng pintuan, pati yung ating aso hindi na makapasok. Ayan, sa mga farmers natin, ng mga ibang nang baba sa akin na sabi nila, bakit ang mura-mura ng bili ng saging sa inyo, binibili nyo lang ng 10 na pesos yung isang piling, samantalang sa Boracay 80 yung isang piraso. Isang ganito 80 daw. Dito sa amin mga ka-farmers, nasa bahay, grabe, binubuyungaw lang, napakarami. Si Papa sa una nang malakas pa, yun yung kanyang sideline. Laki ng tubo mga ka-farmers. Halos sobra pa sa puhunan. Kung 2,000 ang puhunan mo, so sobra pa yon. Dahil bibilihin ng 10, pagdating doon sa Alpor, bibilihin naman yung 10 ang kilo. Ang isang piling ay umaabot yan ng 2 kilo. Pag malalaki, sumusobra pa. Ang ingay ng ating mga bingala. Alam niyo ba mga ka-farmers na yung saging na saba, ito po ay good for the heart. Mas advisable ito kainin kung mayroon kang nararamdaman sa puso, sakit sa puso, kolesterol sa puso. Huwag lang sa diabetic ka dahil medyo malakas dito sa sugar. Yung iba nandun mga ka-farmers. Binababad ko pa yung pagkain ng alaga nating native pig. Pinapabukak ko muna mga ka-farmers. Tapos hahaluan ko yan ng organic na pagkain katulad ng madre de agua. Kukuha ko. Dumadami kasi pag bumubuka. Wala na. Mamaya yung nasa bahay dalhin ko dito. Hindi na saing. Grabe, nagsawa kami sa yung nilalagay ng asukal, piniprito. Ang tawag doon, nakalimutan ko. Banana Q mga ka-farmers. Ito may hilaw. Kahit hilaw, kakainin nila yan. Kakainin nila yan. Hati-hati kayo. Mas maganda pag hilaw, hindi ka agad nauubos. Matagal nilang na tinutuka. Samantala pag hinog, sinisip-sip lang. Grabe. Itong mga ating alaga. Ayan. Maghanap na kayo ng pagkain nyo. Nasanay kayo sa libre sa pagkain. Yung ating bingala bumalik. Ayun. Kanina ang ingay. Nasaan yung isa? Yan ang isa. 3 bingala ho yan. Isang lalaki,
dalawang babae. Kailangan bantayan yan kasi based sa ating mga nababasa, may mga experience, nagpupugad daw yan pag nabasa, hindi na magiging sisiyo. Kaya mas mainam mabantayan natin at makita natin kung saan sila nangingitlog. Kung maaari, malagyan natin ng bubong yung kanilang pinapupugaran para hindi mabugok ang itlog. Yung iba hindi lumalapit, nandun lang sa malapit sa kanilang kulungan, nasanay sila doon. Matataas na yung ating mga Madre de Agua, mga ka-farmers. Grabe. Kaya mas mainam na putulan. Pag umulan, puputulin natin, tapos yung mga tangkay itatanim natin, mga ka-farmers. Yan o, hindi ko na maabot. Hirap nang kunin. Kahit hindi gilingin, gustong gusto ito ng ating mga alagang native pigs at ating mga alagang manok. Doon sa kaibigan ni Mrs., doon kay Sir Roland, yung in-interview natin na naglilitson sila, mga ka-farmers, nakikita nyo yan sa una nating video. Meron siyang mulberry doon. Sabi niya, kuha ka lang, bibigyan kita. So, shout out sa iyo, sir. Maraming salamat in advance. Mga siguro pag hindi na busy, hihingi tayo doon at magtatanim tayo ng maraming mulberry. Maganda yun sa ating mga nangingitlog na manok. Maging sa ating mga alagang native pigs, pwede yun, yung mga dahon nun. Kakainin nila yan. Kagandahan kasi sa Madre de Agua, balance yung kanyang vitamin. Meron siyang protein. Maganda yung mga vitamins na nakukuha sa dahon na ito. Kaya hindi ako nagsihisi nung nasa abroad pa ako na nagpatanim ako ng marami. Ngayon nakakapag-harvest na tayo. Kasi kung magsisimula tayo, diyan pa lang tayo magtatanim, hindi mahihirapan tayo, mga ka-farmers. Kaya kung nagplano kayong umuwi sa Pilipinas, mag-for good, nasa trabaho ka pa ngayon, sumugal ka na. Yung aking technique, binibili ko ito sa una, yung sa aking kapatid, tapos babayad ho ako sa mga nagtatanim, mga ka-farmers. Hindi arawan, pakyawan, mga ka-farmers, kasi pag arawan, mabagal ang trabaho. Pag arawan, pag pakyawan, napakabilis, mga ka-farmers. Ito yung feeds na binabad natin, pinabuka. Ganito lang, mga ka-farmers, ubos nila yan. Ginugusot ko lang yan dito. Yun nga yung ating mga alaga, busy sa pagkain ng mga pure Madre de Agua, mga ka-farmers. Pinakain nila yan. Ganado silang kumain yan, mga ka-farmers. Yung ating material sa inahin, mga ka-farmers, na black pigs, kinukontrol ko yan sa pagkakain ng feeds. Kasi pag sobrang taba yung inahin, hindi yan manganganak ng marami at hindi kaagad nabubuntis. Ito, ready na ito ipakain, mga ka-farmers. Kaya no, sandali lang, ubos na, tangkay na lang. Ayan, manabing sila kumain. Pag pumupunta ako dito ng mga alas 2, may snack pa yan sila. Ipipitas tayo ng mga dahon na Madre de Agua, tapos inibigay natin sa kanila. Dito sa gilid ng ating lupa, mayroon napakalaking puno ng atipulo. Iwan ko yung mga bata ngayon kung nagluluto pa nito. Napakaraming bunga. Ito po yung itsura ng kanyang mga nahuhulog, mga hinog na. Ayan. Itong buto na ito, ayan ang ginagawa naming snack. Kumukuha kami, tigi isang kawali, mga ka-farmers, niluluto namin parang mani.
Minsan pag nauumay ng mga kaparmers, nilalagyan namin ng asukal. Yan yung kanyang tsura sa buto niya. Parang peanut yan. Kinukuha ko yung mga sanga na matataas. Sobrang hirap na kasi mga kaparmers pag pinataas pa natin to. Bigay natin sa ating mga alaga. Pagkatapos yung kanyang mga tangkay, mamayang hapon, tinutusok ko yan sa paikot sa ating lupa para tumubo. Mabilis lang naman yung tumubo. Ang ganito karami na dahon, katumbas na nito ang halos 2 kilo ng feeds mga kaparmers. Yung ating mga saging na saba, napakarami ng bunga. Sana naman hindi daanan ng bagyo. Yun lang talaga ang number 1 na kalaban ng farmers, yung bagyo. Kasi ang Pilipinas daanan talaga ng bagyo. Minsan 2, 3, 5, minsan pa nga 10 sa isang taon. Yung ating mga heritage chicken na kasilip na. Bago natin iwan yung ating mga alaga, ito yung aking iiwan muna sa kanila. Oh, may itlog mga kaparmers sa baba. Ano kaya nangyari? Bakit meron dito ng itlog? Oh, dito sa baba mga kaparmers, laki pa naman. Ayan, pinagpistahan na yung ating dinala na Madre de Agua. Hindi ko pa nasasabit. Hindi ko pa nga nasasabit, oh. Pinagpistahan na. Sabit ko muna. Dahil itong mga tangkay na ito, yan yung ating itatanim mamaya pag naubos nila yung dahon. Kaya mga kaparmers, kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, maghanap ka ng Madre de Agua, kahit 500 na puno, 300, mas marami, mas maganda mga kaparmers. Advice ko sa inyo, pag kayo magtanim nito katulad ng mga gilid ng saging, yung mga malililim na lugar, mas mabilis siya mabuhay at mas mataba siya pag malilim mga kaparmers. Pero sa mga open area, wala namang problema dahil nabubuhay ito. Pero napansin ko, mas mataba siya doon sa mga malilim. Tulad ng ating nasa ilalim ng kawayan. Nandoon yung pinaka mataba, malalaki ang puno. Yung pinatanim ko sa una is more than 500 yun. Kung hindi lang sa kambing, mga kaparmers, napakarami natin ng Madre de Agua. So meron talaga tayong mga kapwa kaparmers na sana ay naiintindihan nila na pag mayroon kang alaga is obligasyon mo yan. Kailangan hindi po tayo makakasakit sa ating kapwa-tao. Siyempre nagtatanim din yung ating mga kalapit na farmers, kalapit na may-ari ng lupa. Siyempre pag nagtanim ka tapos kakainin lang ng hayop ng ibang mga farmers natin na pasaway din, siyempre nakakasakit sa damdamin yun. Hope maintindihan din nila. Yung mga tao hindi talaga nakakaintindi. Yung sarili nila yung iniisip. Mas mainam tayo mga farmers, magkaisa ho tayo
pakiramdaman ho tayo. Oh, yung aking alaga, medyo nakakaperwisyo. Kailangan ikulong ko, talian. Kasi yung ating mga tanim, siyempre, hindi mo naman pwedeng talian yung tanim. Yung iba, yung rason, kailangan bakurin mo lahat. Kung babakurin mo to, yung mga kaparmers natin na nagko-comment, sana inuna mo yung bakod, hindi yung bahay. Yung mga mindset na yon, mga kaparmers, parang kinukonsente pa nila yung mali, mga kaparmers. Ang pinaka number 1 na solusyon, kung ikaw ang may-ari ng alaga mo, kailangan talaga ikaw ang obligasyon mo na hindi makaprewisyo ng tanim ng ibang farmers yung alaga mo. Kunwari mayroon kang 1 hektaryang lupa, magtatanim ka, babakuran mo ba yon? Magkanong pera ang gagastusin mo? Napunta na sa pagbabakod lahat, wala ka nang titirahan. Siyempre ang unahin mo yung tirahan, lalo na sa magbabantay. Itong aking mga coconut dwarf, mga kaparmers, kung hindi ko lang ito ginawa ng paraan, malamang sa malaman, wala kahit ni isa ang nakatayo. Dami nating itlog. Mamayang hapon yung harvest nito. Ayun. Meron pa dito ng itlog na isa. Ayan. Karamihin mo, ha? Tulad dito, mga coconut dwarf. Ang number 1 ko na ginawang technique, nag-research ako. Meron ako isang video na nakita, mga kaparmers. Talagang malabong video, pero malaki ang impormasyon na naibigay niya sa akin. Simple lang, kumuha lang tayo ng dumi ng kalabaw, dumi ng baka, lusawin sa tubig, yung medyo basa-basa pa na dumi. Pagkatapos nun, yung parang putik na siya, ipahid nyo sa dahon ng tanim na nyog. O kahit na anong tanim, hindi po yan kakainin ng kambing, mga kaparmers. Maarte din ang kambing, mapili din. So paano, mga kaparmers, dahil tapos na tayo magpakain, tapos na tayo magbigay ng organic na pagkain, tubig sa ating mga alaga, pupunta muna ako sa ating flower shop. Si Brad, babalik yan mamaya dito dahil day off. So ako muna ang magpakain sa araw na ito, sa umagang ito, mga kaparmers. Yung ating mga alaga, yung mga native na manok, pinakawalan natin. Muscovy na sa labas, Bengala, sila nang bahala kung babalik sila o hindi. Pag hindi sila bumalik, wala silang libreng pagkain. Simple lang ang buhay. Ang buhay ay wither lang. Tingin muna tayo sa ating triangle house. Ay naku po, nakaka-inspire. Ang dating masukal na lupang ito, walang tanim ni isa, puro sagbot. Ngayon, marami ng tanim, mayroon ng alaga, at syempre may kuryente at triangle house na. So paano? Kita-kits doon sa ating flower shop. Hapon na, mga kaparmers, marami pa yung order. Ayun pa yung dapat gawin. Ito yung mga ginawa. Ito, mga kaparmers, marami na yung na-pick up. Dito kanina punong-puno ito. Pero ngayon, papasikatan ko muna yung ating mga alaga. 20 minutes to 30 minutes sa pagpapakain. Kaya ko to. Malaya na yung ating mga alaga, mga kaparmers. Dami yung ating panis na kanin. Maliban dyan, meron pa silang pagkain na final. Dito kayo, dito. Dexter, dito. Mabilisan lang yung ating pagpapakain ngayon. Dahil nga, maraming order. Saan na yung iba nito? Nandun pa sa galaan, mga kaparmers. Ayun, si Jagger, napagalitan dahil naway palagi si Dexter. Mabilisan yung ating pagpapakain, Magic. Dahil si Brad nag-request na mag-day off dahil pistahan sa kanila. Pero bukas ng umaga, sabi ko siya ang magpapakain na. Meron pa akong order, mga kaparmers.
Ang gulo mga kaparmers. Oops. Bakit nakapasok dito yung mga hindi taga rito? Mga tapang na ito mga kaparmers. Pwede lang ipang tari. Labas, labas, labas. Mabilisan mga kaparmers. Talagang bakbakan. Ganon ang buhay farmers na may pagkanegosyante. Yung mga sisiw dito. Ayan. Huwag upakan ng sisiw ha. Ito ang makakalaban nyo pag inupakan nyo yung sisiw. Dito. Tumitilaok na. Pwede na isabong. Balik na naman ako sa shop mga kaparmers. Mayroon pang order. Mag 4:30 na. Mayroon pang order sa alas 5 kukunin. Tapos mag-i-deliver pa ng Burawin. Babalik na lang ako dito pagsapit ng dilim. Siguro mga alas 6 to 7 makakabalik ako dito. Unahin ko muna itong ating mga customer mga kaparmers. Hop! Balik. Kumain na kayo. Tapos na kayong kumain. Gandang pagmasdan yung ating mga alaga mga kaparmers na paikot-ikot dito sa ating paligid.